Ikaw ba ay isang placeholder, GF o boyfriend? Yung tipong ginagawa mo ang lahat para sa kanya, kahit na wala namang kayong relasyon talaga. Lahat ng obligasyon ng isang karelasyon ay ginagawa mo kahit na hindi ka naman niya mabigyan ng label. Hawak ka niya ngayon, pero oras na makahanap siya ng better sa'yo, handa ka niyang bitawan at wala kang karapatang magreklamo. Wala kang karapatang magalit dahil alam mo kung ano ang pwesto mo sa buhay niya. Maaaring matagal na kayong dalawa pero hindi ibig sabihin noon ay espesyal na ang namamagitan sa inyo. Ang kwentong ibabahagi sa atin ng ating letter sender na si Kate ang tutulong para masagot ang mga katanungan mo sa iyong isipan kung ano ba ang label na meron ka sa buhay ng taong kasama mo ngayon. Si Kate isang placeholder, GF, sa loob ng mahabang panahon. Makatakas nga kaya siya sa pinili niyang sitwasyon. Sabay-sabay nating alamin ang kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, binigay ko naman ang lahat, bakit kulang pa rin ang sinukli niya? Ako nga pala si Kate, naging placeholder girlfriend sa loob ng halos isang dekada. Nagsimula ito nang nakilala ko si Joe, 28 years old. 10 taon ang tanda nito noon sa akin nang una ko siyang nakilala sa unang trabahong pinasok ko sa industriya ng call center. Call center agent ako noon samantalang siya naman ay naging trainer ko. Nagka-crush na ako sa kanya una pa lang dahil nga malakas itong magpatawa at syempre may itsura. Naging madalas ang aming pagsasama dahil even after work, niyayaya niya kami ng team ko para mag-unwind. At dahil doon ay mas lalo akong nagkagusto sa kanya dahil mas nilakasan pa nito ang kanyang karisma sa mga baon niyang kwento at bagong papuri sa akin. Noong natapos ang training ko ay hindi pa rin nawala ang komunikasyon naming dalawa. Madalas ako nitong tinetext at tinatawagan. Naramdaman kong mas espesyal pa ako sa kanya lalo na noong inaaya na ako nitong mag-date. Dati kasi hindi ko iniisip na magkaroon kami ng chance na mapag-isa dahil nga madalas kaming buong team ang inaaya niya sa labas. Doon na kami nagsimulang magkaigihan. Aminado akong mabilis akong na-fall sa kanya dahil inaabot nito sa akin ang buong atensyon niya. Inihintay ko na nga lang na ligawan ako nito dahil yun na lang ang kulang. Habang hindi pa niya sinasabi yon, naging willing akong maging kalambingan niya. Kalandian at kasama tuwing gusto niya. Ginagawa namin lahat ng pwedeng gawin ng dapat ay ginagawa lamang ng magkarelasyon. Nakontento ako sa ganong setup kahit na walang label. Na-enjoy ko naman yon lalo't alam kong nahulog na ako sa kanya. Alam kong hindi ilusyon ang ganap sa aming dalawa noon. Madalas kasi ako nag-i-stay sa apartment niya. Inihintay niya ako madalas matapos sa work para makapunta na kami sa apartment niya. At doon na magpalipas ng oras at minsan ay matulog. Ganon din ako sa kanya. Kapag napapalitan noon ang schedule ko, ako naman itong matyagang naghihintay sa kanya. Hindi naman lingid sa kalaman ng ibang tao na may something sa aming dalawa. Yun nga lang ay hindi ko noon masagot ang mga tanong nila sa akin kung kami na raw ba. Wala naman kasing kaming label noon. Ang alam ko lang ay ginagawa ko ang lahat ng obligasyon ng isang karelasyon sa kanya at tinatanggap niya yon ng buo. Bukas na lang tayo maglaban ng bedsheet ha. Maghahanap ako ng mga pwedeng labhan dito sa apartment mo para isang labahan na lang. Hayaan mo lang dyan. Ipapalaundry ko na lang bukas bago kita ihatid sa inyo. Ay wag na. Kagastos ka na naman eh. Kaya ko namang labahan to kung tinatamad ka. Malinis naman ako maglaba, maniwala ka.
Bahala ka. Joe, Oh, paano kaya kung dito na lang ako tumira sa apartment mo? ha? Bakit? Wala naman. Wala naman pala eh. Kung ano-ano pumapasok sa utak mo. Alam mong dapat mong gawin? Maligo ka na ron. Malakas ang pakiramdam ko na makakarami tayo ngayon eh. Ayaw mo ba? Ang alin? Ito naman bingi-bingihan. Yung magsama na tayo. Ay, hindi ba joke yon? Mukha ba nakikipaglokohan ako? Hay, bakit ba kasi gusto mo magsama na tayo? Ayaw mo ba? Sagutin mo muna yung tanong ko. Nauna ako magtanong eh. Para may mag-alaga na sa'yo. Kaya mo namang gawin yon kahit hindi ka tumira dito eh. Nabibitin kasi ako sa pag-aalaga sa'yo pag paminsan-minsan lang. Gusto ko sana araw-arawin eh. Sakto naman na sa akin yung paminsan-minsan para di nakakaumay. Siyempre para di ka rin mapagod. Uy, hindi ako mapapagod alagaan ka ah. Yun nga ang goal ko sa buhay eh. Ang babaw naman ng goal mo. Ayaw mo ba nun? 18 ka pa lang. Huwag mong gawing goal ang relasyon. Masyado ka pang bata para mag-focus dito. So may relasyon na talaga tayo? Mali ako doon. Hindi ata ako naging malinaw. Ang ibig kong sabihin, wag ako ang gawin mong goal sa buhay. Magpakasawa ka muna sa pagiging bata. Tapos after nun, pwede na tayong dalawa? Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, di relasyon ang focus ko ngayon eh. Marami pa kasi akong gustong gawin. Malapit na ako mag-30 kaya gusto ko muna mag-explore. Marami akong mga bagay na gustong gawin at subukan. Maraming bagay o maraming babae? Both! Seryoso ka ba dyan? Alam mong sobrang honest kong tao. Di ako magsisinungaling sa'yo. Totoong gusto ko pang makakilala ng ibang babae. Gusto kong maging sigurado bago ako kumagat sa pain. E paano naman ako? Ano ba ako sa'yo? Ano tayo? Masaya tayo. Masaya lang? Ayaw mo ba ng masaya? Ang hirap kasi na yan ang maging sagot ko sa mga nagtatanong kung ano tayo. Yung masaya lang. Eh ano bang pakialam nila? Ang importante, masaya tayo. Di ba masaya ka naman sa atin? Oo, pero mas magiging masaya sana ako kung alam ko kung ano yung posisyon ko sa buhay mo. Huwag mo na masyadong isipin yon, Kate. Tulad ng sinabi ko sa'yo, bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin at marami pang pwedeng mangyari. So pwede rin akong mag-explore muna. Mag-explore saan? Sa ibang lalaki. Bakit mo naman naisip na pwede mong gawin yan? Eh kasi ikaw mag-e-explore ka rin sa ibang babae. Ako lang yon. Iba yung i-explore mo. Career, friends, o bagong kainan sa kung saan. Ganong explore lang ang gawin mo. Bakit naman hindi ako pwede mag-explore ng ibang lalaki? Kasi, akin ka lang. Teka, pero Shh! Akin ka lang, Kate. Kinilig ako sa sinabi niyang iyon sa akin nung inangkin niya ako at sinabing para lang ako sa kanya. Kakaibang feeling yon kaya kahit papaano ay nawala yung takot ko na ipagpatuloy kung ano man ang ginagawa namin. Hindi na muling napag-usapan ang tungkol sa namamagitan sa amin. Nakontento na lamang ako sa meron kami. Totoong natitrigger pa rin ako noon sa mga tao nagtatanong kung may label na nga ba kami. Pero hindi ko na lamang masyadong ini-stress ang sarili ko noon. Iniisip ko na lamang ang mga sinabi ni Joe sa akin na masaya naman kami sa kung ano ang meron. Dinasal ko na lamang din syempre na balang araw, le-level up kung ano man yung meron sa aming dalawa. Mabilis na lumipas ang maraming buwan, pero wala pa rin akong kasiguraduhan sa kung ano ako noon kay Joe. Hanggang isang araw ay mas naging maliwanag na kung ano nga ba ang katayuan ko sa buhay niya. Hindi ko makakalimutan ang araw na nalaman ko kung ano ang balak niyang gawin sa akin. Pinapunta niya ako sa apartment niya para mag-dinner. Tinanong ko noon kung kailangan ko bang magdala ng damit pang sleepover. Pero sinabi niya na huwag na raw. Hindi ko alam kung bakit ako biglang kinabahan noon. Nagtungo ako sa apartment niya. Nag-dinner muna kami at doon pa lamang ay na-feel ko nang may balak itong sabihin sa akin. Noong natapos na kami ay sinabi na niya ang plano niya. Okay ka naman sa dinner natin? oo,
kahit walang dessert. Pwede na tayong mag-usap? Alam mo nung tinext mo ako kanina tungkol dyan, kinabahan talaga ako. Medyo nawala lang ng konti nung nagdi-dinner na tayo. Ay, importante to at sana ready ka. Ano ba yun? May girlfriend na ako. Ano? Andrea yung name niya. Trainer sa ibang call center. Paano kayo nagkakilala? Tropa siya nakakilala ko. Nagkainuman kami last month tapos ayun, na-feel ko na siya na nga. Tapos kayo na agad? Di ko naman alam na sasagutin niya ako agad eh. Pero nakikita pa tayo. May nangyayari pa sa atin. Joe, meron pang ako. Nandito pa ako. Oh, bakit galit ka? Tayo ba? Yun na nga eh. Mas nauna ako sa kanya pero siya yung binigyan mo ng label. Mas matagal na kitang kilala pero sa kanya mo binigay yung matagal ko nang hinihingi sa'yo. Nag-click kami. Diba? Ganon din tayo. Bakit tatagal ba tayo kung hindi tayo nagkiklik? Iba sa kanya, iba sa'yo. Yung sa kanya sigurado ko eh. At sa akin hindi. Matapos kong gawin lahat ng gawain ng isang girlfriend, ako pa tong isasantabi mo? Alam mo namang walang tayo eh. Pero yung ginagawa natin, gawain ng merong relasyon. Sinabi ko naman sa'yo huwag ka mag-expect, di ba? Tsaka wag mo akong sisihin dito. Pumayag ka naman sa ganitong setup. Kasi inaasahan ko baka magbagong isip mo tungkol sa atin. Kahit naman. Sinabi ko naman sa'yo na wala nga, di ba? Tsaka sabi mo naman enjoy mong alagaan at mahalin ako. Kaya hinayaan lang kita. Kasi gusto kong patunayan sa'yo na karapat-dapat ako para sa'yo. Sorry kung mali yung inasahan mo. So ganito na lang? Tapos na? Wala na ako sa buhay mo ngayon? Ay, ayaw naman kitang mawala eh. Eh bakit parang pinapakawalan mo ko? Actually, ayaw sana kitang bitawan. Ang labo mo? Kasing labo ng meron tayo. Gusto mo ba mawala ka na sa buhay ko? Siyempre, ayoko. Gusto ko pa rin to. Okay, good. Kasi may proposal sana ako sa'yo. Eh kung papayag ka, gagawin kitang placeholder girlfriend. Placeholder girlfriend? Oo, andyan ka lang sa tabi ko. Anumang oras na tawagin kita para ma-feel ko yung pagmamahal mo, dapat available ka. Ano? Teka, makinig ka muna kasi bago ka mag-react ng ganyan. Iba ka talaga. Kung sakaling di mag-work yung relasyon namin ni Andrea, babalikan kita. Gagawin ulit natin yung mga ginagawa natin. At paano kung hindi kayo magkahiwalay? Eh baka nga hanggang ganito na lang tayo. Baka nga hanggang dito na lang tayo. Pero kung ako sa'yo, patusin mo na to. Hindi natin alam, baka nga nabibigla lang ako kay Andrea. Kung willing to wait ka, baka pwede pa tayo sa susunod. Habang hinihintay ko yung time na yon, makakausap pa ba kita? Makakasama? Pwede naman. Pwede pa rin tayo magkita o mag-usap, pero limitado na. At depende sa progress ng relasyon namin ni Andrea. Hindi ko alam, Joe. Pumayag ka na. Maniwala ka. Para rin naman sa'yo to. Hindi ko alam pero napapayag ako noon ni Joe sa gusto niyang mangyari. Naging placeholder GF ako sa kanya. Ayoko siyang mawala noon papadudod kaya kahit nakakababa ng dangal ang gustong mangyari ni Joe. Pinilit ko na lang na gustuhin kung yon ang paraan para magkaroon pa rin ako ng komunikasyon sa kanya. Kung yun naman kasi ang paraan para hindi mabitin ang chance ako sa kanya ay gagawin ko. Naging bihira naman ang pag-uusap at pagkikita namin. Singit lang ako noon sa oras niya at kapag nakikita kami ay madalas ay dahil may away silang dalawa ni Andrea. Naging ganon ang sitwasyon ko sa buhay ni Joe na nakasanayan ko na. Nalaman ko rin na naging placeholder BF itong si Joe sa unang nitong GF. Doon daw niya unang nalaman kung ano ang ibig sabihin nun. Mas matanda ng 15 years ang babae sa kanya. At matagal din daw siyang naging placeholder BF para doon sa babae. Kung hindi naman daw kinasal yung babae, siguro raw ay patuloy pa rin ang pagiging placeholder BF niya rito. Yun daw ang last na babaeng sineryoso niya at sinabi niyang baka si Andrea na yung kasunod. Nasaktan ako noong sinabi niya yon sa harapan ko pero nagpanggap na lamang akong okay. Naisip ko kasi na baka kapag pumalag pa ako ay baka iwan ako nito. At hindi pa ako handa noon.
Natapos ang relasyon nila Andrea at Joe makalipas lamang ang halos 2 taon. Ako ang unang tinawagan ni Joe para ibalita yon. Hindi maitago noon ang tuwa ko lalo na noong inaya niya akong magstay sa kanya ng 2 linggo. Inanda ko ang gamit ko at nagplano ako kaagad para makatulong sa pag-move on ni Joe. Ramdam ko naman noon na nasasaktan pa rin siya kaya naman minabuti kong ipa-feel sa kanya ang presensya ko para hindi niya ma-feel na nag-iisa lamang siya. Nabuhayan muli ako ng loob papadudot dahil sa nangyari sa kanila ni Andrea. Naisip kong yun na ang pagkakataon ko para umalis sa pagiging placeholder GF. Naisip kong baka this time ay maging GF na niya ako. Mas dinoble ko noon ang pag-aalaga sa kanya papadudot. Binuhos ko ang lahat ng pagkasabi ko sa kanya na hindi ko naiabot noong time na sila pa ni Andrea. Napansin kong malungkot pa rin ito at aminado akong nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siyang nami-miss si Andrea. Sinubok kong kausapin siya para gumaan ang loob niya. Pero mas gusto nitong huwag pag-usapan ang nangyari sa kanila ni Andrea. Sinabi niyang mag-focus na lang daw ako bilang placeholder GF. Ginawa ko naman kahit nga noon ay madalas kong nafe-feel na hindi siya interesado sa akin. Nagstay pa rin ako kasi hindi naman nawala ang pagmamahal ko para sa kanya. Joe, Ano? nagluto ako ng kaldereta. Halika, kumain ka muna. Ayoko. Sige na, please. Ilang araw nang puro isaw at alak ang laman ng tiyan mo. Ano bang pakialam mo? Nag-worry lang naman ako. Sige na, bumangon ka lang saglit. Tapos matulog ka ulit kapag nakapagpahinga ka na after mong kumain. Ang kulit mo. Naganda rin ako ng kape doon, pangpababa ng hangover. Ano ba? Please, kahit konti lang po kainin niyo. Ang kulit-kulit mo. Di ba sinabi kong ayoko? Gusto ko lang namang matikman mo yung kalderetang niluto ko. Eh di patikin mo dyan sa mga tambay sa labas. Bakit akong ginugulo mo? Nag-aalala lang naman kasi ako sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko ngayon, tulog. Wala ka nang ibang ginawa kundi matulog eh. Lagi ka na lang dito sa kwarto. Lalabas ka lang para uminom tapos babalik ka ulit dito. Hindi na nga kita nakakausap. Alam mo, ang demanding mo, no? Namiss lang kasi kitang kausap. Maraming tambay dyan sa labas. Sa kanila ka makipag-usap. Joe naman. Nahihirapan na ako sa ganitong sitwasyon eh. Hayaan mo nga ako, Kate. Kung nahihirapan ka, edi umuwi ka na lang sa bahay nyo. Pag di ka na madrama at makulit, tsaka ka bumalik dito. Nahihirapan lang kasi ako nakikita kang ganyan. Edi wag mo akong tingnan. Hayaan mo naman akong tulungan kang makamove on kay Andrea. Matagal na ako nakamove on sa kanya. Parang hindi naman. Mas magaling ka pa sa akin eh. Kasi iba na feel ko eh. Alam kong hindi ka pa nakaka-get over sa kanya. Mukhang ikaw ang di pa nakaka-get over sa kanya eh. Panay ang tanong mo tungkol sa kanya. Nakakakurta. Gusto mo kayong dalawa na lang yung magsama eh. Huwag ka namang magalit sa akin, Joe. Ako na nga lang tong tumutulong sa'yo eh. So sinusumbat mo yan sa akin. Magkano ba yung presyo ng tinulong mo? Hayaan mo at babayaran ko sa'yo kapag sumahod na ako. Hindi ko naman pinababayaran sa'yo. Gusto ko lang naman sana hayaan mo kung tulungan ka. Gusto mo talaga makatulong? Oo naman. O sige, ganito ah. Ligpitin mo lahat ng mga natitirang gamit ni Andrea dito. Ilagay mo sa karton. Kukunin niya raw bukas. Nasa kabilang kwarto karamihan ng gamit niya. Nilagay ko doon nung naghiwalay kami. Pero baka sakaling may makita ka pa dito sa kwarto ko. Isama mo na rin. Bakit ko liligpitin? Nandito ba lahat ng gamit niya? Malamang! Nag-live-in kami eh. Anong gusto mo? Nasa kalsada lang lahat? Hindi ko alam na nag-live-in pala kayo. O ngayong alam mo na, may closure ka na ba sa kanya? Oh, ano bang hinihintay mo? Ayusin mo na. Tsaka hayaan mo ako makatulog. Bago pa kita palayasin dito sa bahay. Nasaktan ako noon papadudot nang malamang kong binahay niya si Andrea. Samantalang ako noon ay ilang beses kong pinagmukhang tanga ang sarili ko. Pumayag lamang itong i-live-in ako.
Inayos ko ang mga gamit ni Andrea, marami nga itong gamit na nasa kabilang kwarto noon. Nasaktan ako habang hinahawakan ang mga gamit na yon. Lalo na yung mga damit niya. May mga picture din silang dalawa na nakita ko sa isang plastic at kahit masakit ay tiningnan ko yon isa-isa. Nagbalik ako sa kwarto ni Joe para hagilapin pa kung meron pang natirang ibang gamit si Andrea at marami pa nga itong underwear sa cabinet ni Joe. Nilagay ko lahat yon sa karton at bago ako lumabas, napansin ko ang cellphone ni Joe. Nanginginig akong kinuha yon habang tulog siya. Alam ko ang password noon ni Joe kaya nabuksan ko yon kaagad. Binasa ko doon ang messages nilang dalawa ni Andrea at nabasa ko kung paanong nagmakaawa si Joe kay Andrea para tanggapin siya ulit. Ayaw na ni Andrea pero hindi pa rin klaro sa akin kung bakit sila nagkahiwalay na dalawa. Kinabukasan ay umalis si Joe dahil ayaw daw nitong makaharap si Andrea noon. Ako lang ang pinagbantay nito ng bahay para may magbigay ng gamit ni Andrea. Kabado ako noon at hindi ko alam kung paano haharapin ang babaeng matagal ko nang kinaiinggitan. Nang dumating siya ay niready ko ang sarili ko dahil marami akong gustong sabihin at itanong sa kanya. Tinulungan ko siyang hakutin ang mga gamit niya at noong time na nailagay na yon lahat sa sasakyan niya, nilakasan ko na ang loob ko na kausapin siya. Nagpaunlak naman siya pero pansin kong galit ito at mukhang sa akin niya yon irirehistro. Andrea, Bakit? pwede ka bang makausap bago ka umalis? Matagal ba yan? Kasi baka mamaya maabutan pa ako rito ni Joe eh. Mamayang gabi pabalik ni Joe. Nag-text na siya sa akin kanina habang naghahakot ka ng gamit. Pakidalian lang sana ha, may mga gagawin pa kasi ko. Bakit ba kayo naghiwalay ni Joe? Chismosa ka ha? Gawain ba talaga yan ng mga kasambahay? Hindi ako kasambahay dito. Eh bakit sabi ni Joe kasambahay ka raw niya? Baka nagkamali lang siya ng sabi. Paanong nagkamali paulit-ulit niyang sinabi yun sa akin? May something kami ni Joe. Matagal na. Bago ka pa dumating sa buhay niya. Bakit ba di pa ako nasanay? So kabit ka habang kami? Hindi. May something lang kami pero walang label. So pinaasa ka lang niya. Hindi naman. Placeholder girlfriend. Placeholder girlfriend? Yung parang karelasyon at yung ginagawa ko lahat ng obligasyon ng isang karelasyon pero walang kami. Tapos kapag Gets ko na. Kapag nakahanap siya ng seseryosohin niya, bibitawan ka. Babalikan ka kapag di nag-workout yung relasyon na gusto niyang seryosohin. Tama ba? paano mo nalaman yan? Kasi yan yung dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Placeholder girlfriend ka rin niya? Ako? Placeholder girlfriend niya? Gago ba siya? Meron siyang ibang placeholder girlfriend habang kaming dalawa. Ako nga yun. Hindi ikaw yun. Iba yung nahuli kong kasama niya. Ha? Oh, di hindi mo alam. Ikaw kasi nagtanong-tanong ka pa eh. Gawa-gawa mo lang ba yan para saktan ako? Bakit naman ako mag-iimbento ng kwento? Anong mapapala ako? Para magkabalikan kayo ni Joe. Girl, wala na akong balak makipagbalikan sa kanya, no? Sayong-sayo na. Ako nga tong nakipag-break, di ba? Malay ko ba kung mahal mo pa rin siya? Magmamahal ba ako ng isang taong binababo yung relasyon namin? Habang kami at magka-live-in, may on the side na ibang babae? Baka kasi sa'yo okay lang. Sa akin hindi. Malaki pa ang respeto ko sa sarili ko. May respeto rin naman ako sa sarili ko. Kung makapagsalita ka, kala mo kilalang kilala mo ko. Hindi nga kita kilala ng personal pero base sa nakikita ko ngayon at sa sinasabi mo, pupusta akong katiting na lang ang respetong meron ka para sa sarili mo. Akala mo lang yun. May respeto ka sa sarili mo? Sure ka? Respeto ba sa sarili yung maging placeholder girlfriend? Yung umasa sa taong halatang nagmamahal ng iba? Yung umasa kahit na alam nilang wala naman silang mapapala? Pakisabi nga sa akin kung respeto pa rin ba tong ginawa kanyang kasambahay sa paningin ko? Umalis ka na nga lang. Masakit ba yung katotohanan? Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na lang. Yan mismo ang payo ko sa'yo. Kung ayaw mong masaktan sa sitwasyon mo ngayon, umalis ka na lang.
Nalaman kong meron pang isang placeholder GF noon si Joe. Masigit pa nga ito kesa sa akin dahil sa kanila may nangyayari samantalang ako noon hanggang usap lang kami noon. Nahuli sila ni Andrea na mag-check-in sana at doon na nga tinapos lahat ni Andrea ang relasyon nila. Pinili na rin noong isang placeholder GF niya na lumayo na lamang at hindi na nagpakita pa kay Joe. Nagsisi si Joe sa ginawa niya pero huli na ang lahat. Hindi na siya tinanggap pang muli ni Andrea at yon ang kinasakit ng pride nito. Nagalit din ako noong nalaman ko yon at sinabi ko ito kay Joe. Yun nga lang, sa akin pa siya nagalit at sinabing wag daw akong makialam sa buhay niya. Dahil wala naman daw kaming relasyong dalawa. Natahimik ako at tama naman siya. Imbes na umalis noon para hanapin ang respeto ko sa sarili ko tulad ng pinayo ni Andrea, ay mas pinili ko magstay. Hindi ko noon iniwan si Joe sa pag-asang hindi na ito lumingon pa sa iba. At ako na lang ang tingnan niya. Papadudot handa akong maghintay hanggang sa maging ready siyang mag-commit sa akin noon. Alam ko naman na kaya ko pa ring patunayan sa kanya na ako ang karapat-dapat sa kanya noon. At kailangan lamang niya ng kaunting oras para makita ang halaga ko. Kaya naman triple na ang ginawa kong pagmamahal, pag-aalaga at pang-unawa noon kay Joe. Kahit na hindi ko naman nakukuha yon, pabalik sa kanya. Nakapiling ko ng halos 2 years si Joe dahil hindi muna ito nakipagrelasyon muli after nilang natapos ni Andrea. Masyado itong nasaktan sa nangyari sa kanila ni Andrea kaya hindi pa raw ito ready na mag-commit. Natuwa ko noon dahil sa akin muli ang atensyon nito. Nag-respond naman siya ng maayos sa mga pinapakita ko sa kanyang atensyon at pagmamahal. At aminado akong dahil doon ay umasa na naman akong muli na magiging kami na noon. Mas madalas na rin ako magstay sa bahay niya at pinalagay niya ang ibang damit ko sa kabilang kwarto. Nangingiti na lamang ako noon dahil nga unti-unti ay mukhang magli-live-in na kami. Pero naudlot na naman. Naudlot na naman yon dahil sa pinsan kong si Lala. Kaedad ko rin. Nakita kasi niya ang pictures naming dalawa sa Facebook at nagandahan siya. Inad niya ito at doon sila nag-usap. Hindi nito sinabi kay Lalang tungkol sa amin, ang sinabi nito ay dati niya akong trainee sa call center. Nasaktan na naman ako at nakaramdam ng insecurity. Hindi ko lang yon pinahalata sa kanya dahil kapag na bad mood ako, bigla itong iiwas sa akin at napakasakit papadudot na kailangan pa niyang maghanap ng iba. Gayong ako naman itong nasa harapan niya. Mas lalo pa nga akong nasaktan lalo noong nalaman kong nagkakamabutihan na pala silang dalawa. Oh, kanina ka pa nakangiti dyan ah. Mukhang good mood ka. Sinong kausap mo? Pinsan mo. Si Lala? Siya lang naman yung kilala kong pinsan mo eh. Good mood ka nga. Ang sarap kasi kausap ng pinsan mo. Kung ganito ka ba naman lagi kakwela eh, baka di laging puro cellphone ang inaatupag ko kapag magkasama tayo. Anong pinag-uusapan nyo? Kung ano-ano nga eh. Maglalandian, tapos magbibiruan, tapos mamaya maglalambingan. Alam ba niya yung tungkol sa atin? Anong sa atin? Na may namamagitan sa atin. Na nakatira ako rito sa bahay mo. Uy, di tayo nagli-live-in ha. Mas madalas ka lang matulog dito kasi gusto mo. Pero ikaklaro ko lang ha, di tayo nagsasama. Baka mamaya makwento mo pa sa kanya eh. Hindi naman siya nagtatanong. Sa akin nagtanong siya. Anong sinabi mo? Bukod dun sa sinabi kong dati kitang trainee? Oo. Sinabi ko ni-rent nyo ng ex mo yung kabilang kwarto rito sa apartment ko. Bakit mo naman sinabi yun? Eh kasi nung nag-video call kami para ipakita sa kanya yung apartment, nakita niya yung isang blouse mo na nakasabit dun sa kabilang kwarto. Eh yun agad naisip kong dahilan eh. Naniwala naman siya. Hindi man lang siya nagduda? Magaling ako magsinungaling. Napaikot ko yung sitwasyon. Kaya ako magtatanong siya sa'yo ah. Alam mo na kung anong isasagot ah. Grabe ka. Eh anong gusto mong sabihin ko sa kanya? Na may something tayo? Eh di iniwasan na ako nun. Eh ano naman kung iwasan ka niya? Sa tingin ko yun naman yung tama. Interesado na kasi ako sa kanya. Di ba halata? Siya na madalas yung kausap ko at gusto ko na nga siyang pormahan. Pinsan ko yun, Joe. Baka naman pwedeng iba na lang.
Di naman niya alam ang sitwasyon natin eh. Pero pinsan ko nga siya. Konting delikadesa naman. Delikadesa? Eh ikaw nga tong pinipilit ang sarili mo sa akin eh. Kala mo ba di ko nahalata dati na halos ilagay mo na lahat ng damit at gamit mo rito? Di lang ako umimik nun kasi wala pa naman akong ibang dinidate. Pero ngayon iba na. May Lala na kaya please, alam mo na kung anong gagawin. Hindi ko alam ang gagawin. Maang-maangan ka pa. Para namang tanga to. Alam mo kung ano ka sa buhay ko. At alam mo kung magiging ano ka sa buhay ko kapag may nakilala akong babae na gusto ko maging girlfriend, di ba? Ganun-ganun na lang ba yun? Sa tingin ko naman may point ako. Di ka ba nahiya na pinsan ko naman yung gusto mong targetin? Hindi ko siya balak gawing katulad mo na placeholder girlfriend lang. Gusto ko siyang seryosohin. Pang-seryosohan ng pinsan mo. Di mo ba nakikita? At ako hindi. Ikaw nagsabi niyan. Pero yun ang gusto mong palabasin eh. Oh, bakit nagagalit ka? Kasi nakakabastos ka na eh. Para sabihin ko sa'yo, ikaw mismo ang bumabasto sa sarili mo. Ikaw to pumayag sa ganitong sitwasyon eh. Kung ayaw mo naman ng una pa lang, di naman kita pipilitin. Di ko ugali yun. Kasi mahal kita kaya ako pumayag. Eh wala na ako magagawa dyan. So tapos na tayo dahil meron ka ng balak ligawan? Pwede pa rin namang ipostong sa atin. Kaya nung nangyari kay Andrea. Pipila na naman ako hanggang sa matapos kayo ni Lala. Oo, pero wag mo namang ipagdasal na matapos kami agad ng pinsan mo. Grabe! Kate, iuwi mo na lahat ng gamit mo ha. Para kapag dinalo ko rito si Lala, dapat wala na siya makitang gamit mo. May panty ka pa ata sa ilalim ng kama. Check mo nga. Nabastos ako sa ginawa ni Joe, Papa Dudut. Talagang pinsang ko pang pinatos niya. Naging silang dalawa ni Lala at hindi na muling nagparamdam sa akin si Joe. Ako itong sitanga noon, panay lang ang hintay kung kailan ako kakausaping muli ni Joe. Wala akong ibang ginawa noon kundi ang umiyak lalo't hindi siya nagre-reply sa mga messages ko kahit sa ang social media account niya. Nagalit pa nga ito minsan nang sinubukan ko siyang tawagan kasi magkasama pa raw sila noon ni Lala. Sinubukan ko mag-focus sa work ko at ibang gawain sa bahay para hindi ko na siya maalala pa. Pero parang nananadya ang pagkakataon. Tinawagan ako ni Joe para pumunta sa apartment niya. Ako naman itong marupok, pumunta ako kaagad noon. May nangyari sa amin at hindi ako pumalag. Nalaman kong bihira pala silang magkita ni Lala dahil madalas out of town ang work ng pinsang ko. Nalaman ko rin na nagle-live-in na sila na nakapagpadurog sa akin. Pero bihira naman daw umuwi noon si Lala. Nag-level up ang pagiging placeholder GF ko kay Joe, Papa Dudut. Nung kay Andrea kasi walang nangyayari sa aming dalawa pero noong si Lala na ang GF nito, madalas na nagsisiping kami kapag wala ang pinsan ko. Naging instant kabit ako kung tutuusin at dahil doon ay parang mas nanabig ako kay Joe. Mas nabaliw pa nga ata ako sa kanya dahil noong hindi ko na makayanan pa ang sitwasyon. At dahil gusto ko na ring mas solo si Joe ay nagsumbong na ako kay Lala. Dahil doon ay nakipaghiwalay si Lala at nalaman niyo ni Joe. Sinugod ako ni Joe sa smoking area ng trabaho namin. Wala itong hiyang sinigawan ako at pinagmumura. Naintindihan ko naman siya dahil kahit ako ay nabigla sa ginawa ko sa kanila ni Lala. Sino ka? Anong karapatan mo para sirain ang relasyon namin ni Lala? Sorry, Joe! Masyado lang ako nagpadala sa nararamdaman ko. Sorry? Sa tingin mo magagamot ng sorry yung ginawa mo sa amin ni Lala? Kakausapin ko siya. Aayusin ko to. Huwag kang mag-alala. Makikinig yun sa akin. Huwag na! Wala na akong tiwala sa'yo. Baka palalain mo lang lalo yung sitwasyon. Hindi yan. Maniniwala yun sa akin. Sasabihin ko prank lang na sinabi ko sa kanya. Sasabihin Prank lang? Alam mo bang kinausap niya ako at pinaamin sa lahat? Umamin ako! Sa tingin mo maniniwala pa siya kung sasabihin mong prank lang ang lahat? Utak basahan ka ba? Huwag ka naman sana magsalita sa akin ng ganyan. Masisisi mo ba ako? At sinong dapat sisihin, ha? Ikaw na naman itong pakialamera eh. Alam mong masaya ako kay Lala. Alam mong mahal ko siya. Buti pa siya mahal mo. Samantalang ako? Ako na matagal na sa buhay mo, pero hindi mo maibigay sa akin yung label na binigay mo kina Andrea at Lala. Baliw ka kasi kaya bakit ko ibibigay sa'yo? Kasi binigay ko sa'yo lahat. Ginawa ko lahat ng pwedeng paraan para mapakita sa'yo na deserve kong matawag na girlfriend mo at hindi lang isang placeholder.
Tama yung desisyon kong huwag ibigay sa iyo yung label na hinahanap mo eh. Kasi kung ibinigay ko, baka mas malalang kabaliwan pang gawin mo. Buti na lang talaga. Subukan mo kasi! Subukan? Nakita ko ang kabaliwan mo at ayoko masubukan yan kapag binigyan kita ng label. Ginagamit mo lang na rason yan para hindi ako bigyan ng label. Yun ang totoong rason kung bakit di kita kaya maging girlfriend. Joe, please! Ngayong wala na kayo ni Lala, baka pwede magsimula tayo ulit. Magsimula? Baliw ka na talaga, no? Sa tingin mo gusto ba kitang makita? After mong sirain yung relasyon namin ni Lala? Ayusin natin to. Baka naman kasi may dahilan kaya kayo natapos na dalawa. Baka talagang tayo yung para sa isa't isa. Natapos kaming dalawa dahil sa'yo. Dahil pakialamera kang baliw ka. Willing naman akong bumalik sa pagiging placeholder girlfriend mo eh. Ha? Seryoso ka? Oo, At sa tingin mo ba, gusto ko bang isali ka sa buhay ko ngayon? pwede naman. Ilusyonada! Wala na akong tiwala sa'yo. Paano ko makakasiguro na sa next relationship ko, di ka nasasaltikin? Hindi na. Mali ko talaga yung ginawa ko na sinabi ko kay Lala yung tungkol sa atin. Nadala lang talaga ako kasi sobrang nagustuhan ko yung pakiramdam na akin ka lang, kahit may Lala na. Hindi ako sa'yo. At hindi ako magiging sa'yo. Please, huwag ka magsalita ng tapos. Tinatapos ko na ngayon yung namamagitan sa atin. Ayoko na sa'yo. Huwag mo nang ipapakita yung mukha mo sa akin, ha? Please, Joe! Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, huwag mo ako iiwan. Hindi ko kaya. Magpapakamatay ako! Di magpakamatay ka. Baka mas matahimik pa ang buhay ko kapag wala ka na. Joe! Kahit wala ng label, kahit bumalik tayo sa dati, huwag ka nang mawala, please, please, hindi ko pa kaya. Huwag mo naman ako biglain ng ganito. Di sana nag-isip ka muna bago mo sinira yung relasyon namin ni Lala. Joe! Joe! Desidido na nga si Joe noon na tapusin ang namamagitan sa aming dalawa. Ilang beses ko siyang sinubukang lapitan noon sa trabaho pero minumura niya lamang ako. Ilang beses akong napahiya sa harapan ng mga kasamahan niyang trainer. Pero kinaya ko ang lahat, bumalik lamang kami sa dati. Noong naramdaman kong wala na talagang pag-asa ay nag-file ako ng leave sa trabaho ng 1 linggo para makahinga at may pagluksang namatay na pag-asa sa puso ko na balang araw ako yung pipiliin ni Joe. Nagpunta ako ng Quezon para dalawin ang pamilya ko at humingi ng tulong sa kanila para malagpasan ko ang pinagdaraanan ko. Nakatulong naman sila kahit papaano at nang bumalik na nga ako, pakiramdam ko ay handa na ako para mabuhay nang wala si Joe. Hanggang sa makatanggap ako ng isang text kay Joe. Nalaman kong natanggal ito sa trabaho niya. Naawa ko sa kanya kaya naman pinuntahan ko siya sa apartment niya. Napakagulo noon ang tinitirhan niya at puro bote ng alak at ubos ng yosi. Niyakap ko ito at sinabing makakayanan niya ang pagsubok na yon. Niyakap niya ako pabalik at saka nakiusap na huwag ko raw siyang iwanan noon dahil baka patayin niya lamang ang sarili niya. Sinunod ko siya at sa huli ay naging marupok ako at muling bumalik sa buhay ni Joe. Inalagaan at inalalayan ko si Joe habang hindi pa ito nakakatayong muli sa pagkakalugmok niya. Hindi muna ito naghanap ng trabaho sa takot na ma-reject siya. Kaya naman habang wala pa siyang work, ako muna ang nag-supply sa kanya ng mga kailangan niya. Nung una, puro kailangan lang ang ibinibigay ko sa kanya. Hanggang sa nasanay na siya. Nasanay na rin po itong humingi pati na yung para sa luho niya. Wala sa pagkaing mamahalin hanggang sa mga sapatos ako ang nagbibigay sa kanya. Hindi naman ako nagreklamo dahil mapansin lang nito na magalangan ako sa pagbibigay sa kanya ay magagalit siya. Ayoko nagagalit noon si Joe sa akin dahil nakikita ko naman ang progress sa namamagitan sa amin. Naging constant ako sa buhay ni Joe at natupad nga ang hiling kong ibahay niya ako. Inoffer niyang tumira na lamang ako sa kanya para yung apartment na lang niya ang bayaran ko at hindi na magbayad pa ng sarili kong upa doon sa dating tinutuluyan ko.
Nakitaan ko yun ng progress sa amin papadudot dahil sa wakas ay magkasama na kaming dalawa. Naisip kong konti na lang at mapapalitan na ang label ko from placeholder GF to real GF. Mabilis lamang ang panahon at halos 5 taon na rin kaming magkasama sa iisang bahay. Nagkaroon na rin ito ng bagong trabaho at naging maayos na muli ang direksyon sa buhay niya. Natuwa akong nakayanan niya ang pagsubok na pinagdaanan niya at dahil doon ay mas kampante akong itanong na sa kanya kung may chance nga bang maging kami na. Yun nga lang, isa na namang hindi inaasahang pangyayari ang magaganap noon na magiging dahilan para maudlot ang pagbibigay nito ng label sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Bakit? Ang dami ko kasing napapansin sa'yo lately eh. Alam mo kung mangi-issue ka lang, huwag mo na ituloy. Pagod ako sa work. Mabilis lang to. Baka ang ibig mong sabihin, mabilis mo ako mai-stress. Parang ganyan, ang bilis mong pumitik. Sabi na eh, mga issue mo na naman to. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Gusto mo makipag-usap o gusto mo mang-away? Gusto kong mag-usap. O sige na, ano na naman ba yung sentro ng kapraningan mo ngayon? Napapansin ko, bihira ka na kung umuwi rito sa bahay. Eh kasi nga busy sa work. Sa work ka ba natutulog? Hindi, doon sa katrabaho kong si David. After work kasi doon ako madalas nagsistay sa kanila after namin mag-inuman. Alam mo na, pangtanggal stress. Eh di sana after ng inuman umuwi ka rito. Eh mas malapit yung bahay niya sa work kesa rito eh. Okay, sige. Basta sa susunod mag-text ka kung hindi ka uuwi ha. Ay, demanding na naman po siya. Hindi naman sa demanding, ayoko lang mag-alala. Napapraning ka lang kasi. Huwag mo na nga akong gawing tanga. Kunwari ka pa nag-aalala pero ang totoo, napapraning ka lang talaga. Oo, siguro nga ganun. Masisisi mo ba ako? Wala tayong label eh. Tapos lately lagi mo ko iniiwasan. Tapos bihira ka pang umuwi rito. Ano mong gusto mong maramdaman ko? Eh di yung dapat maramdaman ng isang placeholder girlfriend. Wala. Wala. Hindi kasi pwedeng wala. Almost 10 years na ako nagsisilbi sa'yo. Almost 10 years ko nang inaalay ang buhay ko sa'yo. Wala akong ibang naging karelasyon dahil ikaw yung gusto ko. Tapos gusto mo wala akong maramdaman? Paano yun? Aralin mo kung paano. Talaga bang wala lang ako sa'yo? Talaga bang sa loob ng halos 1 dekada wala akong naging puwang sa buhay mo? Placeholder girlfriend. Ano pa nga ba? Hanggang doon na lang? Matapos ang lahat ng ginawa ko? Matapos lahat ng sakripisyo ko, hindi mo man lang ako pwedeng tawaging girlfriend mo? Alam mo kung ano tong pinasok mo. Hindi ko alam na tong pinasok ko hanggang ganito lang talaga. Eh bakit kasi umasa ka? Kasi akala ko may chance! Magli5 taon na tayo nagli-live-in ngayon. Iba pa yung mga taon na nagtiis ako na makita kang may karelasyong iba. Samantalang ako na yung nasa harapan mo. Ako na yung mas handa magbigay ng kailangan mo pero sa ibang tao ka pa rin nakatingin. Alam mo, pass muna ako sa usapang to. Talagang pagod ako eh. Sinong gagawa ng mga bagay na ginawa ko para sa'yo? May kilala ka bang ibang babae na handang maging on the side lang habang kumakalantari ka sa iba? May kilala ka bang ibang babae na handang ibigay sa'yo lahat ng laman ng ATM niya hanggang sa huling sentimo? May iba bang babae para sa'yo na uunahin ang luho mo kaysa makabili ng gamot niya sa tuwing tinatrangkaso siya dahil bugbog na siya sa trabaho para lang mabuhay ka? So nanunumbat ka naman ngayon. Pass na talaga ako sa ganitong usapan. 37 years old ka na, Joe! Wala ka pa rin bang balak pumirme sa iisang babae? At yung iisang babae na sinasabi mo ikaw? Bakit? Meron pa bang iba? Oo! May girlfriend ka na naman! Dapat kasi next month ko nasasabihin sa'yo Masyado ka naman kasing atat maghalongkat. Oo na, aaminin ko nang meron nga. Balak na rin namin mag-live-in ng dalawa. Kawork ko siya. Yung mga araw na hindi ako natutulog dito, doon talaga ako nagsistay at hindi kay David. Kaya naman pala, lumuluwang na yung cabinet mo. Kaya pala halos maubos na yung mga damit mo rito. Ikaw naman kasi, binigla mo ako. Bala ko naman kasing sabihin sa'yo to Humahanap lang ako ng tiyempo. Ang tanga ko!
Magiging okay ka lang ba kung ikaw na lang talaga yung mag-isa rito sa apartment? Makakapundar ka ba ng bago mong gamit kasi dadalhin ko na dun sa girlfriend ko lahat ng gamit ko rito. Ang tanga ko! Ang tanga-tanga! Bago pa man makahakot noon si Joe ng mga gamit niya, inunahan ko na kaagad siyang umalis sa apartment naming dalawa. Nagulat ito marahil pag uwi niya wala na ako at mga gamit ko. Iniwanan ko ang lahat ng kailangang bayaran sa bahay at hindi nag-iwan kahit na piso. Sinubukan niya akong tawagan para humingi ng share ko noon pero mas pinili kong deadmahin na yon, Papa Dudut. Kailangan ko lang palang maramdaman ang sagarang katangahan bago ako matauhan. Hinayaan ko na siya at hinayaan na rin niya ako. Mas naging madali na hindi ito nagparamdam pa sa akin dahil mas nakatulong yon para makalimot na ako sa kanya. Pagkalipas ng mahigit 1 taon ay nakayanan ko na at totoo namang may nararamdaman pa ako noon para sa kanya. Pero alam kong hindi na ako magiging marupok para bumalik pa sa kanya. Hindi pa rin naman ako nagpaligaw noon dahil hindi pa ako ready. In-enjoy ko ang buhay kasama ang pamilya at mga kaibigan ko. Na-promote din ako bilang team leader at nagkaroon ng extra na pinagkakakitaan naman na nagamit ko para makapag-travel. Naging maayos ang buhay ko mula nang binitawan ko ang nag-iisang gulo sa sistema ko at yun ay si Joe. Inakala ko noon na hindi ito manggugulo o magpapakita pa. Naisip ko kasi na sobrang kapal naman ang mukha niya kung sakaling magparamdam pa siyang muli sa akin. Nagkamali ako roon, isang araw habang nasa labas ako noon ng trabaho at nag-aabang ng taxi pa uwi ay nakita kong lumapit si Joe. Napansin kong wala pa itong tulog, ligo at mukhang kagagaling lang sa inuman. Blanko ang mukha ko noon at wala akong ibang naramdaman kundi awa. Hinintay kong magsalita ito, Papa Dudut. Kumusta ka na? Okay naman. Ikaw, mukhang hindi ka okay ah. Napansin mo pala. Eye bags, maduming pantalon, magulong buhok at maputlang balat. Sinong hindi mapapansing hindi ka okay? Huwag mo nang ipagdiinan. Hayaan mo na ako. Ang importante sa akin, nalaman kong okay ka. Thank you. Pwede ka bang makausap? Ano pa bang ginagawa natin ngayon? Baka pwedeng mag-usap tayo sa bahay ko. Ano? Hindi ako pwede. Kailangan ko nang umuwi, may early flight ako bukas. Wow! Nakakapagbiyahe ka na pala ulit. Good for you. Oo, good for me talaga. Kasi kung binabad ko yung sarili ko sa'yo noon, wala akong ibang mapupuntahan kundi kusina at kwarto mo lang. Pero masaya ka naman nun, di ba? Oo, kasi akala ko tama yung ginagawa ko. Masaya ka kasi tama yung nararamdaman mo para sa akin nun. Mahal mo talaga ako. At walang mali sa pagmamahal. Tama ka naman, walang mali sa pagmamahal. May mali nga lang sa taong minahal. Aray naman. May iba ka pa bang sasabihin? Sa bahay ko na sana gustong ituloy lahat eh. O bakit dun? Paano kapag nandun ang kalivin mo? Wala na kami. Since last month pa. Kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya pala ganyan ang itsura mo at kaya pala nilalapitan mo ulit ako ngayon. Kailangan mo ba ulit ng placeholder girlfriend? Kate, hindi. Kailangan ko na ng GF. At ako na ba yung napili mo maging girlfriend mo? Wow! Natauhan na ako. Nung time na niloko ako nung last girlfriend ko, na-realize ko kung sino yung totoong nagmamahal sa akin. At ikaw yun. Ay, niloko ka? Anong pakiramdam na bumalik sa'yo ang karma? Please, Kate. Alam ko may pagkakamali ako sa'yo. Pagkakamali? Bakit tunog isa lang? Marami kang pagkakamali sa akin. At nandito ako ngayon para itama lahat yun. Sinong nagsabi sa'yo na gusto ko pang itama mo yun? Kailangan kong itama para maging maayos na tayo. At sino nagsabi sa'yo na gusto ko maging maayos tayo? Para maging tayo na ulit. Maging tayo ulit? Aba, naging tayo pala nang hindi ko alam? I mean, maging tayo na talaga. Ngayon pa? Bakit? Huli na ba? Bakit
Bakit ngayon lang? Dahil ba wala ka ng options? Dahil iniisip mo ako na lang yung tanga-tangang lalapit at papayag sa'yo? May pinagsamahan kasi tayo, kaya iniisip ko baka may second chance pa to. Second chance? Nakailang chance ka sa akin dati, Joe? Lumagpas ka na sa bilang ng mga daliri ko sa paa at kamay. At pinagsisisihan ko yun. Hanggang dyan na lang ang pwede mong gawin. Magsisi. Wala na ba talaga? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal pa rin kita. Yun naman pala eh, so bakit? Pero, mas mahal ko na ang sarili ko ngayon. Ang tagal bago ko to natutunan. At ang kapal ng mukha mo para lumapit sa akin ngayon at sabihin lahat ng to. Matapos ng impyernong pinagdaanan ko, talaga bang iniisip mong babalik pa ako sa'yo? Kate, please. Kahit ngayon lang, Joe. Itaas mo naman yung tingin mo sa akin. Huwag mong isipin na madali mo lang ako mahahablot anumang oras na gusto mo at bibitawan mo anumang oras na piliin mo. Irespeto mo naman ako. Nirirespeto kita. Hindi na ako tanga, Joe. Kung hindi mo yan kayang ibigay yung respetong hinihingi ko sa'yo, huwag ka nang lumapit sa akin. Dahil hindi ko alam kung kaya ko pang respetuhin ka matapos lahat ng pambababoy na ginawa mo sa akin. Kate, pwede bang... Taxi! Kate, please naman oh. Kailangan kita. Huwag mo naman akong tiisin. Sana mahanap mo na yung kapayapaan na kailangan mo para sa sarili mo. Sorry, pero hindi ako ang makakapagbigay sa'yo nun. Hindi ko na muling nakita pa si Joe. Hindi na ito muling nagparamdam sa akin. Napakakapal naman siguro ng mukha nito kung iaharapan niya noon ang mukha nito sa akin. Nagkaroon ako ng closure dahil sa muli naming pagkikita. Kahit na hindi ko nasabi sa kanya lahat ng naipong kong galit, naging sapat pa rin yon sa akin na masabi sa kanya yung tuktok ng sama ng loob ko. Nakahinga na ako talaga ng maluwag after noon. Pinagpatuloy ko ang buhay ko nang walang ibang nililingon pa sa aking nakaraan. Dahil natapos ko na yon nang sinimulan ko ng patawarin ang sarili ko. Sa ngayon ay wala pa rin akong karelasyon pero para sa akin ay ito ang makakabuti. Wala pa akong naiipong pagmamahal na handa kong ibigay sa iba dahil buwabawi ako sa pagkukulang ko noon sa sarili ko. Ginawa ko ang lahat para mapatunayan ko sa sarili ko sa pagkakataong ito na ako naman ang pipiliin ko. Hindi na ako papayag na may isa na namang Joe ang magiging dahilan para muli kong talikuran ang sarili ko. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham, ang inyong kabarangay forever, Kate. Sa mga panahong hindi ka pinili ng iba, piliin mong talikuran sila para harapin ang sarili mo. Maraming tao ang pwedeng umabuso ng pagmamahal mo para sa kanila, marahil ay iniisip nila na kahit na anong mangyari ay hindi ka mawawala. Patunayan mo sa kanila na oras na hindi mo maramdaman ang pagmamahal at respeto nila. Kaya mo silang talikuran at tanggalin sa listahan ng mga taong hindi mo kailangan. Balang araw ay makakahanap ka rin ng isang taong hindi mo na kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa kanya. Makakahanap ka rin ng isang taong para sa kanya, ikaw lang ay sapat na. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Na makinig tayo sa mga nakatatanda upang wala tayong pagsisihan pagdating ng araw. Ikaw kabarangay, gaano mo kahandang pangatawanan ng bunga ng iyong kapusukan? Dear Papa Dudut, kumusta po? Bago ko po umpisahan ang pag-share ng life story ko, ay pabati po muna ng isang mainit at magandang katanghalian sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vanji, 28 years old at taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Sobrang natutuwa po ako sa mga kwento na itinatampok ninyo na talaga namang kinapupulutan ng aral sa buhay. Yun po ang dahilan kaya naisip kong sumulat sa inyong programa upang ako naman ang makapagbahagi.
Magsisimula po ang lahat noong 19 years old ako. Teenager pa lamang at aminado po akong may katigasan na ang ulo ko, Papa Dudut. Siguro kasi ayun din yung panahon na gusto kong i-explore ang mundo sa labas ng 4 na sulok ng bahay namin. Kaso ay nagkaroon naman ako ng striktang magulang. Kaya aaminin kong naging rebelde ako sa sarili kong paraan at madalas na hindi nakikinig sa mga payo at pangaral nila. That time ay kasabwat ko lagi sa pagpapasakit ng ulo ng parents ko ang pinsan at kabarkada kong si Dana. Magkaedad lamang kami, Papa Dudut, kaya super close namin. Ang paborito namin gawin ay gumala at kasama ng apo doon yung hilig namin na magpunta sa mga sayawan sa mga barangay, lalo na tuwing may fiesta. Ano na te, ang tagal mo namang sumagot, naiinip na ako. Ano ba kasi uli yung tanong mo, Dana? Ay, ano ba yan? Paulit-ulit? Lutang ka ba o sabog? Sorry na, pero pareho. Ano nga kasi yung tanong mo? Kung gora tayo dun sa sayawan ka ako. Naku, maganda daw doon, tapos baka doon na rin natin makilala yung Prince Charming natin. O di ba, bongga? Lagi mo na lang yan sinasabi kada sayawan na pinupuntahan natin eh. Ending, wala rin naman tayong nakikilala na cute boys dun. At least nakapag-enjoy tayo sa pagsasayaw. Yun naman ang importante, di ba? Alam mo kasi, may bago akong moves ngayon. At gusto kong gamitin dun sa sayawan para ako yung pagtinginan ng mga tao. Ewan ko sa'yo, dami mong alam. Ay, pero gustuin ko mang pumunta. Alam mo namang mahigpit si na mama. Last time napalo pa nga ako't napagsabihan. Piruin mo, sa edad kong to, para pa ring bata yung turing nila sa akin. Nakakahiya at nakakainis kaya. Naku, matagal na namang nakakainis yung si tita eh. Pero go pa rin tayo. Gusto ko talagang pumunta doon. Ayoko naman mag-isa kasi partners tayo, di ba? Gusto mo yata talaga akong pompyangin ng mama ko, no? Minsan iniisip ko kung pinsan ba talaga kita o ano eh. Siyempre, pinsan mo ko. Kaya nga lagi kitang sinasama sa mga gala ko eh. Saka te, kala mo naman ikaw lang yung may striktong magulang. Ako rin naman. Nung nakaraang araw nga, kamuntik na akong sinturunin ni mama dahil ang tigas ng ulo ko. Pero go pa rin ako. Bakit ba? Malalaki na tayo, hindi na tayo mga bata. Sa bagay, korek ka dyan sa sinabi mo. So, ibig bang sabihin yan? Pumapayag ka ng sumama sa akin? May magagawa ba ako kung tumanggi ako? Siguradong di mo na ako titigilan. Eh kesa naman maaburido ko sa'yo, sige, sasama na lang ako. Pero paano tayo aalis? Di naman tayo pwede magpaalam sa mga magulang natin kasi hindi nila tayo papayagan. Madali lang yan. Kung hindi nila tayo papayagan, tatakas tayo. Hala, sigurado ka ba dyan? Kasi kapag nahuli nila tayo, baka mga mata lang natin walang latay. Siyempre, hindi tayo magpapahuli. Hindi naman tayo ganun kaengot, no? Pagtulog na silang lahat, saka tayo aalis. Tapos, babalik din tayo bago pa sila magising. O di ba? Hindi nila malalaman na nakapuslit na tayo. Basta talaga kalokohan, napakabibo mo, Dana. Siyempre, ako pa ba? Pero yun na yung plano, te ha. Hintayin mo yung text ko kung saan tayo magkikita. Dapat magpakabait ka muna ngayon para hindi ka nila paghinalaan mamaya. Mukhang kailangan ko nga magpa-good shot. Sige, ako na lang maghuhugas sa mga pinagkainan namin hanggang hapunan. At magdidilig ng mga halaman ni Mama para naman matuwa siya sa akin. Ikaw din, magsipag-sipagan ka muna dun sa inyo. Oo nga eh, tutulungan ko muna si Mama maglaba kahit ayoko dahil masusugatan tong mga kamay ko. Pero alang-alang sa sayawan na yan, isasakripisyo ko ang malaporselana kong kutis. Dami mo talagang alam, kainis ka. Naman, gumagana utak ko sa mga kalokohan. Ang totoo ay kilala na po kami ni Dana sa barangay na pinupuntahan namin dahil lagi kaming umaattend sa mga sayawan doon. Kumbaga sa attendance ay mabi-very good kami ng teacher dahil lagi kaming present. Laking probinsya po kami at kumpara sa mga taga Maynila, yun po ang nagsisilbi naming libangan. Kaya nga kapag malapit na ang fiesta sa isang lugar sa amin, ay nagpaplano na kami ni Dana na pumuslit dahil panigurado
na hindi kami papayagan ng mga magulang namin. Konsentidor din po kasi ang mga barkada namin kaya malakas ang loob naming sumaway sa mga pinagbabawal ng mga magulang namin. Sa katunayan, kapag hindi kami nakakapunta ay sinusundo nila kami sa mga bahay namin. Moving forward, natuloy nga po ang pagpunta namin ni Dana sa sayawan na pinagplanuhan naming puntahan. As usual ay masaya po akong umuwi sa bahay namin pagkatapos ng nakakapagod na gabing yon. At kahit na pinaulanan na naman ako ng sermon ng mama ko matapos niyang magkaidiya sa pagtakas namin ay wala po akong pakialam, Papa Dudut. Para sa akin ay hindi nila ako mapipigilang gawin ang gusto ko kahit na pagbawalan pa nila ako. Lumipas sa mga araw at nagkaroon na naman ng sayawan sa isang partikular na barangay sa lugar namin na pinuntahan at ninaluhan namin ni Dana. Tapos ay doon ko po nakilala si Jeffrey nang minsan ko siyang makapareha sa sayaw. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng magandang dalaga sa harap ko? Hoy, hindi naman ako maganda. Sakto lang. Basta para sa akin, maganda ka. Ako nga pala si Jeffrey kung itatanong mo. Vanjie naman ang pangalan ko. Sabi na bagay sa'yo. Parehong maganda. Puro ka bola. Pasalamat ka, gwapo ka. Aba, gwapo talaga ako kasi sabi ng tatay ko, magaganda at gwapo raw ang lahi namin. Wow, ang hangin mo rin pala, no? Para tuloy gusto ko nang bawiin yung sinabi ko. Pero biro lang kasi totoo namang gwapo ka. Bawas-bawasan mo lang ang pagiging presko. Hindi naman ako presko. May confidence lang. Tagasan ka nga pala. Bakit ngayon lang kita nakita sa barangay namin? Hindi ka ba taga rito? Taga dyan ako sa kabilang barangay. Dayo lang kami rito ng pinsan kong si Dana kaya ngayon mo lang ako nakita. Ay, nga pala yun si Dana oh. Mahilig talaga kaming pumunta sa mga sayawan kaya nung nabalitaan namin na meron dito sa lugar nyo, nagpunta kami kaagad. Mabuti naman kasi kung hindi kayo pumunta rito, hindi sana kita makikilala ngayong gabi. Feeling ko ako na tuloy ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa kasi nakasayaw kita, Vanjie. Bolero! Pero in fairness di ko lamang isasagot ko. Hayaan mo na kung wala kang masabi. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan mo sumagot sa mga papuri sa'yo. Pero marami na bang nakapagsabi na maganda ka? Lalo na yung mga mata mo. Ikaw pa lang. Sabi na wala talagang taste ng ibang tao. Pero ayos na rin na sa akin mo nalaman. At least mas totoo, di ba? Naku, wag mo naman ako masyadong purihin kasi baka masanay ako tapos hanap-hanapin ko na. Sige ka. Wala namang kaso kung hanap-hanapin mo. Willing naman akong i-appreciate ang ganda mo at sabihin yun sa'yo para malaman mo. Sabi kasi ng mga magulang ko, kapag may maganda tayong nakikita sa paligid natin, sabihin natin. Ipaalam natin dun sa tao para ma-boost yung confidence niya. Tama nga naman, kasi parang naging confident ako ngayon dahil sa mga sinabi mo. Thank you, Jeffrey Alam mo, kahit ngayon lang tayo nakita, magaan na talaga loob ko sa'yo. Weird ba yun? Hindi naman. May mga tao talagang itinakda para sa isa't isa. Kaya kahit hindi pa sila nakikita ng matagal, kampante na sila sa isa't isa. Sinasabi mo ba na tinadhana tayo? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Teka, may boyfriend ka na ba, Vanjie? Wala akong boyfriend. Kung liligawan mo ko, baka ikaw ang unang maging boyfriend ko. Anong sabi mo? Medyo mahina. Hindi ko masyadong narinig. Ang sabi ko, sumayaw na lang tayo. Tara na, excited na akong ipakita sa iyo yung moves ko. Sige, tara. Papa Dudut, sino mag-aakala na magkakatagpo ako ng isang lalaki na makaka-fives ko sa lugar pa mismo na hindi ko inaasahan? Siyempre kung tatanungin niyo ako kung anong pakiramdam ko ay kulang ang salitang masaya para i-describe ang feelings ko. Lalo na nga noong isinasayaw na ako ni Jeffrey. Feeling prinsesa rin kasi ako that time lalo pa nang magkaalaman kami ng pangalan at yung mga mata niya ay hindi na maalis sa pagkakatitig sa akin. Sabihin niyo na po na maharot ako pero sinong hindi kikiligin ng mga panahong yon.
Bago magtapos ang sayawan at tuluyan kaming magkahiwalay ni Jeffrey, nagkapalitan na po kami ng cellphone numbers, Papa Dudut. Tapos nagsimula na po kaming maging textmates. Ang nakakatuwa pa rito ay regular ang pagkikita namin ni Jeffrey, lagi ang ginagawa namin ni Dana papunta doon, lalo pat naging boyfriend na rin niya ang isa sa mga kaibigan ni Jeffrey. Kung magpapaalam kasi kami ay hindi rin naman kami papayagan ng mga magulang namin, kaya tumatakas kami. Siguro sila na lang din ang nagsawa sa kakasaway sa amin, kaya sa huli tinigilan na lamang nila. Hindi nga nagtagal ay nagkamabutihan kami ni Jeffrey at niligawan niya ako, Papa Dudut. Pagkaraan ng 2 linggo ay ibinigay ko na sa kanya ang matamis kong oo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nang maging kami ni Jeffrey ay walang pagsidlan ng kasiyahang nadarama ko. Pakiramdam ko ako yung bida sa mga teleserye na pinapanood ko gabi-gabi sa GMA Telebabad. Tapos si Jeffrey naman ang leading man ko. Tawagin niyo na akong corny pero ganun yata talaga kapag in love. Kaya lang aaminin ko po na mas naging mapusok ako nang magka-boyfriend. At mas lumala kasi ang pag-alis ko sa bahay nang hindi nagpapaalam sa magulang ko. Kesyo gusto kong makipagtagpo kay Jeffrey. Sa katunayan ay may eksena pa nga na sobrang desidido kong makaalis ay tumalon pa ako sa bintana ng bahay namin, Papa Dudut. Siyempre nag-hysterical naman ang nanay ko, kesyo baka ikapahama ko ang ginagawa kong yon. Tapos may isang beses din na sa pag-uwi ko sa bahay namin, nasa labas na po ang mga damit ko dahil gusto na nilang palayasin ako. Nagkaayos din naman po kami ng magulang ko pero pagkaraan ng ilang araw ay bumalik ulit ako sa dati kong gawin. Ang pagpuslit para makipagkita kay Jeffrey. Hindi niyo po ako masisisi dahil para sa akin ay si Jeffrey ang safe and comfort zone ko. Kapag kasama ko siya ay ligtas ako at malaya dahil nakakatakas ako sa mga responsibilidad sa bahay namin. Nang mga panahon na yon ay naging bulag at bingi po ako sa payo ng mga magulang ko dahil sa pagmamahal ko sa boyfriend ko. Bukod sa pagiging mapusok, mas naging matigas ang loob ko, Papa Dudut. Isang gabi, pareho kaming lasing ni Jeffrey at may nangyari sa amin. Yun po ang unang beses na nagpagalaw ako at tiwala naman ako dahil mahal ko siya. Sa loob ng 3 buwan namin bilang magkasintahan ay 3 beses na pong may nangyayari sa amin ni Jeffrey, Papa Dudut. Ote, bakit nakasimangot ka dyan? Sige ka, magkaka-wrinkles ka. Dana naman. Problemado na nga yung tao tapos kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Wala siya. Kaya nga nagtatanong ako kung bakit ka nakasimangot, di ba? Ano ba kasing problema? Ay, di ba kasi ako nagkakaroon? Wait, absorb ko lang ha. Menstruation ba yung tinutukoy mo na hindi ka pa nagkakaroon? Oo, ilang araw na akong di pa nagkakaroon. Kinakabahan na ako, te. Gaga, bakit ka naman kakabahan? Nangyayari talaga yun kahit na sa sinong babae, kahit na sabihin mong regular ka. Malay mo, nagbago yung cycle mo. Hintayin mo lang kasing dumating. Bihira, dati naman ayaw na ayaw mo nagkakaregla kasi hindi mo kaya yung sakit ng puson. Tapos ngayon... Intindihin mo kasing mabuti, Dana. Hindi naman ako matatakot na ma-delay ang menstruation ko kung wala naman akong dahilan para matakot. Wala ka! Ibig sabihin, gaga ka talaga! Shh! Huwag ka maingay. Mamaya marinig pa tayo ni na mama, maghinala pa yun. Huwag kang ang OA. Magkasama sila ni mama dun sa labas nagpapapedicure. Oh, pero seryoso ba yan? Kaya ka ganyan ka problemado kasi baka buntis ka? Aray! Ano ka ba? Ba't mo ako pinalo? Ayan, kasi ang kulit mo. Sinabing huwag ka maingay. Pero oo, pinoproblema ko nga yun kasi nga, baka may laman na tong tiyan ko. Sino nga ba? Si Jeffrey, malamang. Alam mo, pag di ako nakapagpigil, sasabunutan na talaga kita. Kalma lang, te. Huwag akong pagbuntunan mo ng inis mo. Kakaloka ka naman kasi. Alam ko naman yun, kaso nandito na eh. Nung gagawin ko?
Natatakot akong paalam kina mama kasi baka patayin nila ako. Hindi pa naman confirm kaya huwag ka muna mag-assume. Mabuti pa sumama ka na lang sa bahay. Pumili tayo ng pregnancy test kit sa butika. Tapos dun mo na gawin yung pagpipiti. Pagpapaalam na lang kita sa mama mo na may gagawin tayo sa bahay para naman hindi ka mag-isa ano't ano man na maging resulta. Salamat, Dana. Di ko lang magagawin kung wala ka. Naku, ayos na yun. Siyempre magpinsan tayo. Alangan namang pabayaan kita, di ba? Pero gaga ka pa rin kasi hindi kayo nag-iingat ni Jeffrey. Nag-iingat naman kami, kaya lang. Shut up na. Ayoko nang pakinggan yung kaharutan mo. Kaloka talaga kayo. Mapapaaga yung baby nyo. Aray, nakakarami ka na, te, ha? Makakarami talaga ako kung di ka pa titigil sa pangasar mo. Gantong kabado na nga yung tao eh. Papa Dudut, ayaw ko pong maniwala na posibleng buntis ako kaya delay ang menstruation ko. Pero deep inside ay natatakot na po talaga ako. Regular kasi ako nagkakaroon kaya hindi ko mapigilang mag-worry. Tapos ay hindi pa kami gumagamit ng proteksyon ni Jeffrey kapag may nangyayari sa amin dahil ang sabi niya ay marunong naman siya at alam niya ang gagawin para hindi ako mabuntis. Nang araw na yon ay sumama po ako sa bahay ni Dana para mag-pregnancy test. At nang tumambad sa akin ang 2 linya, indikasyon na positibo ako ay hindi labis saya kundi matinding takot ang naramdaman ko, Papa Dudut. At unang-una na roon ay yung takot sa magiging reaksyon ng mga magulang ko. Inalo at dinamayan po ako ni Dana matapos kong sabihin sa kanya ang mga kinakatakutan ko dahil sa unexpected pregnancy na meron ako ngayon. Nagiyakan nga po kami noon, Papa Dudut, tapos ay naisip ko na higit kanino man, kailangan ko ang tatay ng baby ko. Doon po ako nakipagkita kay Jeffrey para sabihin sa kanya ang balita. Pero kung ano namang positibo ng resulta ng pregnancy test, ay siya namang negatibo ng reaksyon ni Jeffrey matapos malaman na magkakaanak na kami. Nang mga sandaling yon ay unti-unting gumuho ang lahat ng mga pangarap ko sa buhay at wala akong magawa kundi tingnan lamang ang mga yon habang nawawasak at nasisira. Ano ba kasi sasabihin mo, Vanji? Bakit bigla-bigla mo na lang ako tinatawagan para makipagkita? Medyo busy kasi ako ngayon. Di ba sinabi ko naman sa'yo na kailangan kita ngayon? Jeffrey naman, huwag ka namang magalit sa akin. Hindi naman ako galit. Nagtatanong lang ako kasi biglaan. Ay, may problema ka ba? Pwede ka magsabi sa akin. Meron talaga at malaki. Oh, tingnan mo yan. Ano ba to, Vanji? Kaninong pregnancy test to? Anong klaseng tanong ba yan? Malamang sa akin. Buntis ako, Jeffrey. Nabuntis mo ko. Magkaka-baby na tayo. Imposible kasi nag-iingat naman tayo. Yan din ang akala ko kaso wala. Ilang araw na akong di nagkakaroon. Natatakot na ako. Kaya sinabi ko kay Dana tapos sinuggest niya sa akin na mag-pregnancy test ako. Ayan ang resulta, Jeffrey. Hay, ano nang gagawin natin? Paano natin sasabihin sa mga magulang natin? Anong paano natin sasabihin? Hindi natin sasabihin, Vanji. Jeffrey naman! Sorry, pero hindi pa ako handang tanggapin na magiging anak natin. Ayoko pa maging tatay. Marami pa akong pangarap sa buhay, no? At hindi ko yun matutupad kung magkakaroon ako ng responsibilidad. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Kasi kung joke yan, tigilan mo na yan. Huwag mong sabihin yan kasi pinapasama mo lang ang loob ko. Hindi ako nagbibiro, Vanji. Hindi pa ako handa sa pagdating ng baby natin. Isang malaking kalokohan na nakipagkita ka sa akin ngayon para lang sabihin na buntis ka. Siraulo ka ba? Siraulo na ako, siraulo. Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko matatanggap ang bata sa tiyan mo. Ayoko siyang kilalanin bilang anak. Mabuti pa habang maaga, ipalaglag mo na yan para wala na rin tayong problema. Kasi kahit umiyak ka pa ng dugo, hindi ko kayo pananagutan, no? Mabuti pa alis na ako. At ikaw, umuwi ka na sa inyo kasi baka hinahanap ko na ng parents mo. Di ba ayaw na mga yun na wala ka sa paningin nila? Oo, pero wag mo naman akong iwanan, oh. Please, hindi ko to kakayanin. Jeffrey, mababaliw ako. Hindi ko na problema yun.
Nagmakaawa po ako kay Jeffrey Papadudut na panagutan ako at ang magiging anak namin. Pero naging bingi siya sa mga pag-iyak at pakiusap ko. Kulang na lang ay magmanikluhod ako na huwag siyang umalis ng sandaling yon dahil kailangan ko ng karamay. Kaso desidido po si Jeffrey na iwanan ako at takasan ang responsibilidad niya sa amin ang baby niya. Akala ko ay nabibigla lamang siya kaya nagawa niya yon, ngunit kinabukasan ay nakarating sa akin ang balita na lumuwas na ng Maynila si Jeffrey para tuluyan na kaming hindi magkita. Papadudot, kulang na lang ay masiraan ako ng tuktok ng mga panahon na yon dahil nga mag-isa ko na lamang haharapin ang pagbubuntis ko. Hindi ko po alam ang gagawin dahil naging malabo ang direksyon ng buhay ko. Labis-labis din ang pagsisisi ko dahil hinayaan ko ang sarili ko na magtiwala sa taong katulad ni Jeffrey na sa huli ay sasaktan at iiwanan lang din pala ako. Kulang na lang ay mabaliw ako sa kakaiyak ng patago dahil hindi ko na makontak si Jeffrey Papadudut. Daig ko pa yung nagluluksa sa patay dahil pakiwari ko ako yung namatay ng panahon na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, marami po akong naiisip gawin ng mga panahong yon. Tulad ng pagpapalaglag sa anak ko gaya ng sinabi ni Jeffrey para matapos na yung mabigat na dalahin sa aking dibdib. Sobrang depressed at stress na po ako, plus hindi ko pa rin sinasabi sa magulang ko ang sitwasyon ko. Tanging si Dana lamang po ang nakakaalam at karamay ko pag nagbe-breakdown ako. Pero syempre hindi naman po palaging nasa tabi ko ang pinsan kong yon dahil may iba rin siyang pinagkakabalahan. Kaya kapag ako na lamang mag-isa ay doon ako mas nag-iisip ng kung ano-anong hindi magagandang bagay. May punto na tinuloy ko ang planong pagpapalaglag sa baby na nasa tiyan ko sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot at inuming mapapait gaya ng alak upang pinsalain ang sanggol na dinadala ko. Umabot din ako sa punto na tumatalon ako sa may bintana ng bahay namin para madisgrasya ang baby ko. Pero nagdaan pa po ang ilang araw at nanatiling nasa tiyan ko pa rin ang bata. Doon ko na po inamin kay Dana ang mga pinaggagawa ko. Tanda ko pa na nagalit siya sa akin pero kinausap at binigyan niya ako ng payo tungkol sa tama at mas mainam kong gawin. Aaminin ko na malaki ang naitulong ng usapan namin yon para maibsan ang bigat na dinadala ko. Akala ko wala na akong igagalit pa dahil sa ginawa sa'yo ni Jeffrey. Pero parang mas magagalit ako sa pinagagawa mo sa sarili mo at sa baby mo, Vanji. Okay ka lang ba talaga? Paano mo yun naisip? Hindi ko rin alam, Dana. Basta ang nasa isip ko lang mawala na yung baby sa tiyan ko para matapos na rin yung problema ko. Pero pati sarili mo nilalagay mo sa kapahamakan. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Ano na lang ang mararamdaman namin? Sige nga, paano ang parents mo? Vanji naman? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Anong magagawa ko kung yun lang naisip ko? Sige nga, kung ikaw nasa posisyon ko, anong matinong maiisip mo? Wala, diba? Tapos iniwan pa ako ni Jeffrey. Nawala siya na parang bula. Hindi mo lang alam kung paanong gabi-gabi hindi ako makatulog ng maayos, kakaiyak at kakadasal sa Diyos na sana hindi na lang ako magising kinabukasan kung mararamdaman ko lang uli yung sakit na pinagdadaanan ko. Pero ewan ko ba, sa kabila kasi ng lahat, nandito pa rin ako. Nandito pa rin ang baby namin ni Jeffrey. Isa lang kasing ibig sabihin yan. Hindi nyo pa time ng anak mo. Kaya kahit anong gawin mo, hindi nangyari yung mga naiisip mo dahil may dahilan pa rin kayo para magpatuloy sa buhay. Ay, hindi ko man personal na nararanasan ang pinagdaraanan mo.
Pero naniniwala ako na malalampasan mo rin yan lahat at magiging okay din kayo ng baby mo. Tsaka Banji, nandito naman ako eh. Diba, hindi lang tayo magpinsan? Mag-best friend din tayo. Kung kailangan mo ng emotional support, pwede kang pumunta sa bahay kasi welcome ka dun. Salamat talaga, Dana. Lagi ko namang sinasabi sa'yo na kung wala ka, baka naglalakad na ako sa kalsada na walang damit pang itaas. Ewan ko sa'yo. Pero seryoso, normal yun kasi pamilya tayo eh. Ang pamilya, hindi yan nag-iiwanan kahit na anong mangyari. Kaya nga naisip ko rin na bakit hindi mo nalang sabihin sa parents mo, sa mama mo, para naman matulungan ka rin nila at maalalayan. Hindi mo habang buhay na maitatago sa kanila ang pagbubuntis mo. Lalaki at lalaki ang tiyan mo, te. Naisip ko rin naman yan. Pero natatakot pa rin kasi kung sabihin sa kanila eh. Tapos iniwan pa ako ng tatay na magiging anak ko. Baka palayasin na talaga ako sa amin kasi nakakahiya akong anak. Di naman siguro aabot sa ganun. Oo, magagalit sila. Pero anak ka pa rin nila, di ba? Sa ngayon, yun lang talagang naiisip kong paraan para kahit paano lumuwag yung dibdib mo at mabawasan ang bigat na dinadala mo. Pagkatapos akong kausapin ni Dana ay nagdasal po ako at lumapit sa Diyos, Papa Dudut. Alam ko naman na hindi ko maitatago ang bata sa tiyan ko ng mahabang panahon kaya may punto si Dana nang sabihin niyang ipaalam ko na sa mga magulang ko, lalo na sa mama ko. Pero takot na takot po talaga ako ng panahon na yon kaya hindi pa rin po ako kumbinsido kung paano ako aamin. Ayoko po kasing dumating sa punto na palayasin ako sa amin dahil saan na lamang kami pupulutin ng magiging anak ko. Ang sabi nila kapag para sa'yo ay para sa'yo. Kumbaga kahit na anong gawin mong alis nito sa sistema mo ay hindi ito mawawala sa'yo. Kaya nga matapos ang mga pumalpakong mga plano na alisin sa katawan ko ang baby namin ni Jeffrey ay tinanggap ko na lamang ang pagbubuntis ko. Marami po akong pagsisisi sa mga kapusukan ko sa nakaraan. Pero alam ko rin na hindi maitatama ng isa pang pagkakamali ang mga kamalian ko sa buhay at pagdidesisyon ng padalos-dalos. Kaya nga kahit pakiramdam ko ay naliligaw ako ng panahon na yon, nanalig pa rin ako sa Diyos na tutulungan niya ako. At isa na nga po marahil sa paunang sagot niya sa tulong na hinihingi ko ay matapos akong kausapin ng masinsinan ni Mama. Doon ko na rin po inamin sa kanya ang lahat-lahat. Ma, sorry po. Hindi ko po intensyon na maging kahiyan yun ni Papa. Alam ko po na nagkamali ako kaya humihingi po ako ng tawad. Umahan ka na nga, Vanji, anak. At ituloy ako naiiyak na rin. Pero, di po ba kayo galit sa akin? Hindi niyo po ba ako palalayasin sa bahay natin? Bakit ko naman gagawin yun? Ngayon pa talaga na pinagbubuntis mo ang apo namin ng papa mo. Napakasama ako namang nanay kung gagawin ko yun. Nalulungkot ako sa nangyari sa'yo, anak, pero hindi ko magagawa na itakwil ka. Siyempre, mahal kita kahit pasaway ka. Mama naman eh. O bakit? Totoo naman, di ba? Kung nagagalit man ako ngayon, hindi sa'yo. Hindi rin sa baby mo. Kundi sa sitwasyon nyo at sa tatay ng anak mo. Napakawalang hiya naman ang lalaking yon para maglaho na parang bula matapos kang buntisin. Kundi ba naman siya isa't kalahating duwag para talikuran kayo at hindi panagutan?
Yan nga rin po ma ang gabi-gabi kong tanong sa Diyos. Kung bakit kailangan kong mag-isang harapin ang pagsubok na to sa buhay. Samantalang dalawa kaming bumuo sa batang to na nasa tiyan ko. Hindi ko po maintindihan. Ang dami kong tanong sa isip na hindi nabibigyan ng kasagutan. Anak, may mga tanong na hindi talaga natin nakukuha agad ang mga sagot. Siguro pagdating ng araw, doon mo na lang masasabi na nasagot na pala yung mga tanong mo sa isip. Tsaka sandali, sino bang may sabi sa'yo na mag-isa mong haharapin ang pagbubuntis mo? Hindi yan mangyayari dahil nandito kami na pamilya mo. Tutulungan ka namin sa abot na makakaya namin para maging magaan sa iyong lahat. Salamat po talaga, ma. Kasi nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Pinangunahan lang po talaga ako ng takot kaya hindi ako nakapagsabi kaagad sa inyo. Pero tama si Dana. Dapat matagal ko nang inamin ng totoo habang pinagsisisihan ang mga kasalanan ko sa inyo. Ang tigas po kasi ng ulo ko. Naging pasaway ako at hindi ako nakikinig sa inyo. Normal na maramdaman mo ang matakot kasi naging mahigpit kami sa'yo. Pero naisip ko, may kasalanan din kami. Sana noon pa lang, imbis na lagi ka naming pinagagalitan o pinagbabawalan, kinausap ka namin ng masinsinan. Nang sa ganon, napapayuhan ka namin sa mga bagay-bagay. Bilang magulang, meron din kaming pagkukulang. Siguro, merong dahilan ng Diyos kung bakit nangyari sa iyo ang lahat ng to. Yun para mas maging malapit tayo sa isa't isa, anak. Pangako, lagi mo kaming masasandalan at maaasahan. Malaman pinapaiyak niyo naman po ako Nagsasabi lang ng totoo ang mama. Pwede po bang payakap? Oo naman. Halika, dali. Ang anak kong to, oo. Magiging magulang na rin. Nag-aalala pa rin po ako kasi wala akong kaalam-alam sa pagiging magulang. Matututunan mo rin yan. Basta lagi ka nang makikinig sa amin. Pangako, Mama. Hindi na po ako magiging pasaway. Wala po talaga tayong maililihim sa ating mga magulang dahil napapansin nila anuman ang bumabagabag sa atin. At napatunayan ko na po yan matapos sabihin sa akin ni Mama na may mga pagbabago sa physical appearance ko na nahalata na niya. Kaya naman nagka-idea siya na buntis na ako. Nang sabihin ko sa kanya na oo at matapos niyang malaman kung sino ang ama ng baby ko, pati na rin ang ginawang pang-iwan sa akin ni Jeffrey, bagaman nalungkot ay sinuportahan pa rin po ako at pinatawad ni Mama. Malaki po ang pagpapasalamat ko sa Diyos dahil hindi nila ako tinakwil sa pamilya namin, sa halip ay tinulungan at ginabayan nila ako sa buong panahon ng aking pagbubuntis. Noong una akala ko ay hindi ko kayang pangatawanan ang anak ko. Pero nang mailuwal ko na siya sa mundo, una kong ginawa ay humingi ng tawa dahil ginusto ko siyang mawala noon. Tapos kasunod na po yung labis na tuwa at saya kasi sa wakas ay nakita at nahawakan ko na po siya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil normal ang anak ko at walang naging masamang epekto sa kanya mga ginawa ko noong araw para maalis siya sa katawan ko. Sa kasalukuyan ay may asawa na po ako, Papa Dudut, at tanggap ng mister ko ang anak ko kay Jeffrey. Masasabi ko rin na maswerte ako dahil nakakilala ko ng mabuting lalaki. Napaninindigan ako at ang anak ko sa dati kong boyfriend at ang pamilyang binuo namin. Tunay na mabuti ang Panginoon sa mga taong nagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan at nagsisikap na makapagbagong buhay. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok ang storya ng buhay ko at sana po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay